At sinabi niya dito kung gaano kalakas ang loob niyang ihagis ito ng buong lakas sa isang malapit na gusali, nataman ng husto ni Yuna ang gusali. Sinabi ng halimaw sa butiki ito na ihahain sa pagkain. At tuwang-tuwa itong bumukas, bumulong ang bibig nito nang bigla siyang hinawakan ni Gang sa buntot at tinanong kung saan siya pupunta dahil ang kalaban niya ay siya. Pagkatapos ay inihagis niya ito ng malakas sa pader. Laking gulat ng halimaw na napakadali siyang naihagis ng butiki ng underworld. Pagkatapos nito, lumingon siya sa halimaw na may mga salita. Hoy, kung hahaawakan mo ulit si Yuna, hindi kita iiwan ng basang lugar. Sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong ahas, ang halimaw ay natakot at iniisip kung bakit maaaring lemunin siya ng ahas na ito. Inuulit ito ng ilang beses. Miyembro siya ng ilusyonaryong lahi, at may mga taong ng ahas na lemunin siya. At the same time, nagawa siyang haminin na ganon. At sinabi niyang tapos na ang mga laro. Nagtaka si Nuna kung ano ang malalaking daloy ng mahika na yon. Sinabi ng halimaw na hindi niya gusto ang uniforme na ito dahil hindi siya makakapagprakti dito. Ngunit mukhang dapat niyang kilalanin si Gan bilang isang kalaban na marahas na sinabi na susunugin niya ito. At pagkatapos ay ang bawat isa sa lugar ay nagsimulang gamitin ang kanyang kasanayan sa kalamidad. Isang malaking purple na ibon ang lumipad patungo sa Gan. Sinimulan siyang tawagan ni Nuna. Nagkaroon ng malaking flash sa lugar na iyon, at pagkatapos ay isang malaking pagsabog. Ang halimaw ay hindi makapaniwala noong una ay muling sinabi na ang kanyang guwantes ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa kanyang inaakala. Ito ay isang plastic na guwantes para sa contact sa apoy. Isang enchanted hellfire. Sa palagay niya, lahat ng ito ay walang kaparerекon kung paano posible na matigil ang gayong mga apoy sa pamamagitan lamang ng isang plastic na glove ni Gang na nag-activate ng super regeneration at sinabihan siyang maghanda para mabayaran ang sa pagsunog sa lungsod. Nakita niyang nakakahiya ito. Natawa lang si Gan at nagtanong kung bakit minamaliit niya ang kakayahan ng glove nito. Dahil hindi niya alam kung gaano ito kapaki-pakinabang kapag kumakain ng fried chicken, sinabi sa notification na masyadong negative energy at imposibleng gawin itong avatar. Nangangailangan ito ng paglilinis. Kasabay nito, sinabi ni Gan ang isang kitikot-takot tungkol sa pagkakaroon ng isang purifying fist. Sumigaw siya at hiniling na tumigil siya. Ngunit inulit lamang ng bida ang pag-fist ng kanyang kamao. Matapos ang isa sa maraming suntok, hiniling niya na hindi pa rin ito lumilinaw. At pagkatapos ay sinubukan niyang gawing avatar muli. Ngunit sinabi sa kanya ng abiso na hindi ito posible dahil hindi ma-clear ang mga patay na target. Nagulat siya na hindi man lang siya nakatiis. Bumaling sa butiki, sinabi niya na tila walang ibang pagpipilian. Dagdag pa niya dahil sira ang gas burner, kailangan niyang palitan ito. Ang Netherworld Lizard ay sumuko at naging off-futures prisoner. Tinanong siya ni Gan kung anong pangalan ang gusto niya. Pinakamahusay na tanglaw, butiki ng butiki. Pinili ng butiki ng Underworld ang pangalang Sulo, tumakbo si Nuna at Song sa kanya at tinanong kung ayos lang siya. Ganon din ang tinanong sa kanila ni Gan. Maayos naman daw ang lahat at napagdesisyonan ni Nuna na tanungin si Uncle, hindi mo naman sinakripisyo ang sarili mo sa Demon Tower, di ba? Matagal na akong nahihirapan sa tanong nito. Sinasabi ng ibang mga banal na isinakripisyo mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng buong sangkatauhan. Ngunit ang katotohanan ay sa pakikipaglaban sa Red Eye, na halos sum-ira sa lahat ng sangkatauhan, ang pinakamalakas lamang ang namatay sa 13 santo, tila katawa-tawa. Ngunit dahil walang paraan upang makakuha ng patunay, kinimkim ko lamang ang aking mga hinala. Pero ngayon, pagkatapos mong makitang lumaban ka ng sarili mong mga mata, I'm sure hindi mo isinakripisyo ang sarili mo. At sila ay naging biktima ng isang mapanlinlang na plano. Nagulat si Gan at nakangiting sinabing matalino siya. Gaya ng inaasahan sa anak ni Hugo at nakumpirma ang lahat ng kanyang mga hula, sinabi niya na 20 taon na ang nakalilipas ay sinaksak siya sa likod sa Demon Tower ng isa sa 12 santo na sumama sa kanya sa pagsalakay. Ang ikinagalit nitong si Song Yi at Nuna. Pasiga na tanong ni Song Yi. Hindi ba dapat protektahan ng mga santo ang mundo? Dagdag pa na si Lai Gang, ang pinakamaliwanag na pag-asa ng lahat ng sangkatauhan. Paano nila magagawa ito sa pinakadakilang bayani? At the same time, napansin siya ni Gan, kaya daw nila ito ginawa dahil mas magaling siya sa kanila. At dahil na rin sa nagawa niyang talunin si Red Eye mag-isa, sa tingin niya kaya naman sinubukan nilang lisanin siya. Dahil napatay na ang pinakamalakas na enticer, baka nasa awa na nila ang buong mundo. Ang tanging hadlang sa pagitan nila at ng kanilang mga ambisyon ay siya.
Idinagdag niya na imposibleng malaman ang tiyak. Ngunit na ito ay lamang ang pinakamalamang na teorya. At napaluha si Nuna sa napakasakit na kwento. At napagtanto nilang nag-iisa siyang nakakulong sa tore. Kaya kinuha din nila ang kanyang mga gantimpala para sa kanilang sarili. Sa kabila ng katotohanan na siya ang tunay na tagapagligtas ng mundo, tinapik sila ni Gunn sa balikat at sinabing huwag umiyak. At pagkatapos ay idinagdag niya na babayaran niya silang lahat ng milyon-milyon. Nilabas niya ang phone niya at sinabing tingnan nila. Naiulat sa balita na si Sophie Mard ay hindi inaasahang lumipad patungong Korea, at sinabi niyang ito ang magiging huling item sa kanyang schedule para sa araw na ito. Dinala kami sa isang malaking TV tower kung saan may nagaganap na pagpupulong. Mayroong 100 photographer doon, at lahat ng mga tao doon ay nagtataka kung anong uri ng paghahayag ng katotohanan ang makalipas ang 20 taon. At iyon ang nagpalipad kay Sophie papuntang Korea. Iminungkahi ng lalaki na maaaring may kaugnayan ito sa isang misteryosong mensahe sa drachma. O magiging tsismis tungkol sa pagbabalik kamakailan ni Lai Gang. Ngunit isang bagay na matitiyak nila ay may maririnig silang hindi kapanipaniwala sa araw na ito. Si Sophie ay napinsala, nakatayo sa likod ng podium at sa tingin niya ay may problema siya. Siguro dapat na lang niyang palabasan ang lahat at tumakas. Ngunit ang mga pag-iisip na ito ay agad na umalis sa kanya. Dahil ang kanyang leeg ngayon ay nakapulupot ng relics. At sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa ng magic ni Gunn dito? Maaaring ito ay isang bomba. Napagtanto niya na kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang tuparin ang mga kahilingan nito. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyari sa iba pang mga santo, ngunit sa kanya, tiyak na hindi siya nagbibiro na siya ay maaaring patayin anumang oras. Huminga ng malalim, at sinimulan ang kanyang conference. Ang dahilan kung bakit ako naririto araw-araw, tulad ng nahulaan na ng marami, ay upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa insidente noong 20 taon na ang nakalilipas. Naaalala ng bawat isa ang mga kaganapan sa paligid ng demonyong tore, tama ba? Naalala ng mga naroroon ang tagumpay laban sa Krasny Glazy, pagkatapos nito ang mga bayani ay tinawag na mga banal. Ipinagpatuloy ni Sophie na ang tunay na bayani na tumalo kay Red Eye ay si Lai Gang. Isinulat lang ng bawat isa ang kanyang mga salita sa simula ay hindi naiintindihan ang mga ito, ngunit pagkatapos ay naisip namin ito, at ang bawat isa ay nagsimulang sumigaw. Paano ito? At humihingi ng mga detalye tungkol sa lahat ng tinanong sa kanya? Ibig bang sabihin nito ay si Lai Gang ay buhay pa ba? Sumagot siya na totoo ito. Nang biglang lumitaw sa likuran niya si Moran, ang konstelasyon ng Cancer, na nagsasabing imposible ito. At pagkatapos ay sinabi na si Miss Saint ay namutla at siya ay nagpasya na hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagsasagawa ng komperensya. Nang makita siya nito, tinanong niya kung ano ang ginagawa niya rito. Inutusan lang siya nito. Tinatanong siya kung ano ang binubulong sa mikropono. Paalala niya sa kanya, nakalimutan mo na ba ang sitwasyon mo ngayon? Ang kailangan mo lang gawin ay paningningan ang iyong munting mukha na parang santo. Kaya bakit ka naglalagay ng isang palabas dito? Manahimik ka kung ayaw mong marinig ng buong mundo na binubuka ko ang bibig mo. Labis na natakot si Sophie Mard. Pagkatapos ay pinindot niya ang button ng mikropono at humihingi ng paumanhin sa lahat, na ipinapaliwanag na ang kanyang mga salita ay mga pananakot lamang mula sa taong kamakailan ay kumidnap sa kanya. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. At sinabing nagsisisi talaga siya sa harap ng press. Ngunit kailangan niyang matakpan ang komperensya. Nagsimulang ipahayag ng mga tao ang kanilang galit. At nagtanong ang isang lalaki, paano na ang balita sa pagbabalik ni Lai Gang? Yumuko siya at marahas na sinabi na siya ay namatay 20 taon na ang nakakaraan sa demonyong tore. At kung totoo ang mga chismis, hindi ba't siya mismo ang dapat nagpapalem sa bawat isa tungkol dito? Nagsimulang magtanong ang mga tao, sino kaya ang nagbanta sa santo? At bakit binanggit ng salarin si Lai Gang? At pagkatapos ay sinabi ng lahat na kung maantala nila ang komperensya ngayon. Ang pagtitiwala sa mga banal ay lubhang mayayanig. Galit na galit si Moran, pero may sumigaw sa kanya na kung titignan ang mukha niya, parang papatayin niya lahat ng reporter na iyon. Pagkaraan mula sa kanyang dalawang binti, lumipad si Lai Gang sa mukha niya. Nakahiga ito matapos lumipad dito. Nagkaroon ng commotion sa stage. Si Sophie ay sumisigaw sa takot dahil siya yon. Natarante si Moran at nagpasya si Gunn na huwag mag-aksaya ng oras at tumalon muli sa kanya gamit ang mga salita. Long time no see, crustacean. Hindi pa rin nagbabago ang kulubat mong mukha.
Abangan ang regalo ko. Matapos sabihin na itinago niya siya gamit ang isang uri ng malaking buntot, napansin ni Sophie na ito ay buntot ng isang tao. Ito pala ay buntot ng tanglaw, na nakatanim sa kung saan at nilagyan ng palatandaan na bawal itong pakainin muli. Lumingon sa kanya na nagtatanong kung wala na ba talaga siya sa isip. Dapat ko bang ihinto ang komperensya ngayon? Tanong niya sa likod. Ano ang kwento ng isang ilusyonaryong butiki? At idinagdag din ni Moran, na bago siya dumating, narinig niya ang tungkol sa butiki na nahuli. Sinabi ni Gunn na ginagawa na naman niya ang mga clone trick na yon. Sumagot si Moran na nakilala ng Gunn ang kanyang kakayahan sa paghahati ng napakabilis at tinanong kung sino siya. Sagot ng bida, sino pa sa tingin mo? Ako ito si Lai Gang. Lahat ng mga reporter ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. At pagkatapos ang lahat ay nagsimulang tumawa, na nagsasabi na ito ang pinakamahusay na biro ng taon. Natawa din si Moran at sinabing, maaaring magiling ang iyong kasanayan, pero malayo sa katotohanan ang pinagsasasabi mo. Dapat ay pumili ka ng mas angkop na huwaran. Kasabay nito, ang kanyang buntot ay tumama sa kanya ng buong lakas. Pagkatapos ay sinabi ng Gunn na walang sino man ang magsisimulang gumamit ng kanilang mga utak hanggang sa matamaan sila. Sabay-sabay na kinilabutan ang mga reporter. Napasigaw si Lai Gang. At nagsabing ano pa ang iniintay nyo. At pagtalon sa kanila na may galit, nagsitakbuhan silang lahat at sumisigaw na sinisingil sila ng lokong ito. Doon din nasaktan si Sophie, habang lumilipad sa gilid at naisip ang tumakbo ngayon, habang may pagkakataon pa. Nakita ito ni Gang, at pinuntahan siya, tinanong kung saan siya pupunta. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa niyang ganap na ilatag ang buong katotohanan. Well, sinabi niya sa kanya. Sabihin kay Gang ang tungkol sa kung paano sa paningin ang Red Eye at tungkol sa kung paano ang lahat ng kanyang ari-arian ay iniangkin ng kung sino-sino. At kung paano mo palaging sinusubukang ayusin ang iyong mukha, ngunit hindi mo maaring ayusin ang iyong kaawa-awang maliit na kaluluwa. Sabihin sa kanila na sa pamamagitan ng pagturo sa kanya, naisip niya na siya ay baliw. At kinuwento lang niya ang lahat. Bigla silang napansin. At nakatanggap ang Gunn ng abiso na may nakitang pagsabog ng enerhiya mula sa pinakamadilim na bituin. Isang malaking lilang flash ang lumitaw sa entablado. Nagsisigawan lahat ng reporters. Malakas na tanong ni Sophie kung maaaring siya iyon. Tinanong ni Gunn kung ano na ang nagawa niya. Siya ay sumigaw sa kanya na ito ay hindi tungkol sa kanya sa lahat, ngunit tungkol sa malaking lilang flash na ito. Pinapalabas nito ang enerhiya ng konstelasyon. Ginamit ni Moran ang kanyang mga kakayahan, at sinabi niya na hindi ito kapani-paniwala. Dahil hindi siya makapaniwala na ito ay talagang si Lai Gang, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na ito ay hindi mahalaga, at na hindi niya alam kung paano siya nakalabas sa Demon Tower noong una. Ngunit sa palagay niya ay sulit na pagkalooban siya ng kahit kaunting welcome back party. Samantala sa bahay ni Hugo, kung saan masaya siya na walang tao sa bahay. At makakagawa siya ng ramen na nakaupo sa sofa. Binuksan niya ang channel ng balita at sinabi nito, nag-uulat kami ng live mula sa lugar ng komperensya ng St. Sophie Mard. Sa mga oras na ito ay nagkakagulo ang lahat. Isang lalaking nagpapanggap bilang Lai Gang, ang pumasok dito makikita sa iyong mga screen. Mapapanood mo ang kanyang matinding pakikipaglaban sa banal na tanda ng cancer. Habang sinasabi natin ito, ang kanilang mga kakayahan sa pag-atake ay lumalaganap sa lahat ng dako. Hugo, talagang kinilabutan sa nakita niya. Muli kaming nagbabalik sa Gunn at Moran, kung saan kinukuha na lang ni Moran ang kanyang mga kakayahan at pinagbabaril ito kahit saan. Todo sigaw ang mga reporter na tumakbo ang bawat isa kung saan nila gustong pumunta. Iniwasan sila ni Gunn at sinabing hindi niya kailangan ang mga ganitong pag-atake. Sinabi ni Moran Snide na siya ay nahuli. Lumitaw ang matatalim na spike sa ilalim ng landing side ng baril. Laking gulat ni Moran at si Gunn, sa tulong ng isang kutsilyo, ay tumayo sa dulo ng isang tinik at hinawakan ito. Tuwang-tuwa ang mga reporter dito at pinalakpakan siya. Pagkatapos kung saan ang baril ay umikot sa ere at lumapag sa harap ni Moran. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakayahan sa mabilis na bilis. Nagalit ito kay Moran at sinabi niya na marahil ay 20 taon na siyang nag-acrobatics. Muli niyang ipinatawag ang malalaking spike patungo sa kanya. Ngunit pinutol ito ni Gunn gamit ang kanyang kutsilyo at tinanong siya na wala nang natitirang trick. Pagkatapos ay pinutol na lang ito sa kalahati, ngunit hindi ako kanais-nais na nagulat dahil ito ay isa pang clone muli,
Pagkatapos nito ay marahas na sumigaw na dapat ay ginugol niya ang lahat ng 20 taon na ito sa pag-aaral kung paano lumikha ng mga clone. Sinabi ni Moran na tatanggapin niya yun bilang papuri, at nagsimula siyang lumikha ng isang malaking puyo ng tubig na nag-aalis ng mga kaluluwa sa lahat ng mga kalapit na tao. Tinanong siya na siya ay ganap na wala sa kanyang isip. Paano niya haharapin ang mga kahihinatnan mamaya? Aayusin daw niya kahit papaano. Dahil napagdesisyonan niya na kailangan muna niyang harapin si Lai Gang sa lalong madaling panahon. Habang may posibilidad pa, alam ni Gang na siya yon, ang baboy na sumaksak sa kanya sa likod. Natawa na lang si Moran at sinabing hirap na hirap siyang hanapin ang salarin, at idinagdag niya na hindi nararapat para sa isang bayani na pag-isipan ang mga maliliit na hinaing. Sa palagay niya ay kukunin siya ng mga tao bilang isang thug sa kalye sa halip na isang santo. Sinabi ni Gang sa kanya, napagod na siya sa pagyayakapan dahil dalawang malaking salita ito para sa duwag na baboy na nagtatago sa likod ng mga clone. Sinabi ni Moran na hindi lang sila clones. Nilikha ang mga ito mula sa enerhiya ng buhay ng mga reporter sa malapit. At kung hindi niya sinasadyang pinutol ang mga ito, maaaring mawala ang lahat ng mahahalagang enerhiya ng mga taong yon. At pagkatapos ay mangyayari ang mga bagay. Sa halip, nakalulungkot, napansin ni Gunn na ang mga ito ay medyo pangit na mga trick tulad ng kanyang mukha. Sinabi ni Moran na yun na ang kanyang huling salita, at ngayon dapat siyang mamatay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga clone ay sumugod sa kanya, pero nagulat kami na imbes na baril may ordinaryong buntot. Sinabi ni Gunn na ito ay isang kasanayan na nakuha niya habang nasa drachma. Tapos sumigaw siya, tamaan mo ako. Ito ay isa sa kanyang mga kasanayan na maaaring magpatawag ng isang target at gamitin ito bilang isang kalasag. Tanging ang mga target na nahawakan niya kamakailan lamang ang magagamit para ipatawag. Napansin ni Gunn na hindi lang siya clone, kundi bahagi ng totoong Moran. At kung tapusin niya siya, pagkatapos ay gagawin ng iba, maging problemang haharapin. Hindi maintindihan ni Moran kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Ito ang kapangyarihan ng ika-13, na nagpapahintulot sa iyo na makita ang mga mahihinang punto ng mga kaaway. At sinabi ni Gunn, sinabi ko na sa iyo na ikaw ay isang pili. Kailangan mong maging isang maliit na pag-iisip ng tao nang hindi mapagtanto kung gaano kabaho ang iyong baho. Biglang hinugot ni Gunn ang isang malaking kristal mula rito. At iyon ang kanyang core energy, napasigaw sa sakit si Moran, na kahit ang kambal ay hindi mahanap ang core. Kaya paano niya ito napamahalaan? Ang mga fragment ng cancer core, 33% ng kaluluwa ng mga santo. Naglalaman din ito ng 20% ng sagradong esensya ng kaluluwa, na maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng cancer tulad ng isang malaking puwang na nalikha sa kapangyarihan ng mga banal. Biglang nawala ang lahat ng mga clone at ang mga kaluluwa ay bumalik sa kanilang mga pag-aari. Iniisip nilang lahat na tapos na sila, natalo. Tinanong ni Moran kung ano ang pinagdaanan niya sa tore. Dahil pakiramdam niya ay idiniin siya ng mismong kapangyarihan ng Diyos, sinabi ni Gunn na maraming sinasabi ang isang talunang lalaki na tulad niya. Ipinahayag ni Moran na aatras siya sa ngayon, ngunit mayroon pa rin siyang malaking alas sa kanyang manggas. At siguradong masakit sa ulo niya. Alam ni Gunn na hindi siya aatras ng ganun-ganun lang, nang biglang narinig niyang tumunog ang telepono. Tumtawag si Hugo, sinagot niya ang phone, narinig niya ang sigaw ni Hugo, kung ano ang ginawa niya doon at sinabing magmadaling umuwi. Pagkatapos ng lahat, nanonood siya ng balita ngayon, at nakipag-usap lang si Gunn sa mataas na klase ng clone ni Moran, na nangangahulugang sinanay na nila ang mga ito kay Lai Gang. Nagulat si Gunn at ipinakita nila sa amin ang parehong sandata. Isa itong malaking kanya na umiikot sa mundo, na sinisingil na nang biglang humiwalay ang rocket sa pangunahing katawan. At dumiretso kay Lai Gang, na may hindi kapanipani walang bilis. Ito ang Mormoth missile, isang espesyal na sandata na nilikha ng mga branch ng Gemini at Capricorn pagkatapos ng pagkawala ni Lai Gang, idinisenyo upang maalis ang hindi kapanipani walang makapangyarihang mga enticer. Nilikha ito kung sakaling hindi makayanan ng sangkatauhan ang halimaw. Ito ay isang trump card na wawasakin hindi lamang ang enticer, kundi pati na rin ang isang malaking lugar sa paligid ng hit point. Sinabi ni Hugo na hindi siya makapaniwala na gumawa sila ng ganito. At itinakda ito ni Moran upang automatikong ma-eject ang rocket kung mawala ang kanyang mga biometric signal. At parang ang isang mataas na ranggo na clone ay halos katumbas ng orihinal na katawan ni Moran. Sinisigawan siya ni Hugo na hindi ito ang oras para mawala sa ulap,
Ngunit kailangan nating makaalis doon ng mabilis. Sumagot si Gan na hindi siya sigurado kung ito ang pinakamahusay na solusyon. Pagkatapos ng lahat, kung naniniwala ka sa kanyang mga salita, kung gayon ang bagay na ito ay magagawang eye level ang ilang mga lungsod. Tinanong ni Hugo kung wala ng ibang solusyon. Tumingin si Gan kay Sophie at sinabing may magagawa pa sila. Napakalapit na ng rocket, at ang mga loudspeaker ng lungsod ay tumatawag para sa lahat ng mga tao na pumunta sa mga bunker. At ito ay hindi isang drill sa lahat. Walang nakaintindi kung bakit ang mga armas na nakatalaga laban sa entrainers ay ipinadala sa gitna ng Seoul. Nagsimulang magpanik ang bawat isa. Nataranta rin sina Song at Nuna. Biglang may lumipad diretso palabas ng building at nalaman agad ni Song Yi at Nuna na siligang iyon at sinama niya si Sophie at tumalon sa ibabaw ng rocket. Napasigaw si Sophie kung ano na ang balak niya. Gumamit ang Gan ng mga kasanayan sa levitation at teleport. Nag-teleport sa harap mismo ng rocket. At sabi niya, "Hey, Leech, alam kong masusunog mo ang kahit ano. Kaya't tunawin natin ang rocket na ito." Sigaw niya pabalik. Bakit kailangan niyang gawin ito? Sumagot si Gum na wala siyang magagawa tungkol dito. Dahil kung hindi niya ito gagawin, hindi sila mabubuhay o ang tirahan ng lungsod. Idinagdag niya na siya ay walang ginagawa sa loob ng 20 taon at ito ang oras upang gumawa ng pagbabago. Hiniling niya sa nahuwag siyang ihagis sa rocket. Sabay sigaw ni Gang, "Sige lang, banal na tao, miracle shot," at buong lakas niyang ibinato. Napasigaw siya na nababaliw na siya. Sa sandaling ito, ang sagradong kakanyahan ng Aquarius ay tinawag. Nabigla rin siya, hinihiling sa kanya ni Sophie na gawin ang anumang bagay. Ang sagradong nilalang ay handang isumpa si Lai Gang. Baliw talaga si Gang. Sumigaw si Sophie na hindi ito ang oras para sa mga panata ngayon. Ang isang sagradong nilalang ay nagbibigay ng lahat ng uri ng kapangyarihan sa paksa nito upang hindi ito mapahamak. Isang luha ang tumulo mula sa mga mata ni Sophie. Pagkatapos nito, ang kakayahan ng mga Diyosa ay naisaaktibo. Ang rocket ay nagsimulang bumagsak sa isang malaking buhawi ng tubig, at sa bawat pagdikit nito, ito ay nagkapira-piraso. Natutuwa si Sophie na talagang nagawa niya ito, at nagsimula siyang lumipad. Sigaw niya, bakit hindi siya sinalo? Ngumiti lang ng mali siya at sinabing magkikita pa sila mamaya. Naiintindihan niya na kahit na siya ay gumawa ng isang mahusay na trabaho, ngunit ito ay masyadong pabaya, ang lahat ng mga fragment na ito ay mahuhulog sa lupa. At kung mangyari ito, magsisimula ang tunay na kaguluhan. Ang mga tao sa lupa ay masaya na makita ang rocket na sumabog mula sa itaas. Ngunit natatakot sila na ang mga pira-piraso ay nahuhulog sa lupa. Iniisip ni Gan kung ang rocket na ito ay nilikha ng kambal. At makakapagpadala siya ng isang mar-ingal na pagbati sa Purple Witch. Si Gan ay telepathically addressed Hugo at humihiling sa iyo na mapilit hiramin ang kanyang kakayahan. Ang ganap na coordinate, ang kasanayang ito ay nagpapahintulot sa iyo na i-teleport ang target sa isang tiyak na punto. Narinig ni Hugo ang pag-aalala sa kanyang boses. At agad na inabot ang kanyang phone para i-transmit ang skill kay Gan nang matanggap niya ito. Sabi, "Salamat. Number 1, agad kong sisimulang gamitin ito." Sa ilalim ng bawat shard, naglagay siya ng mga teleporter at sinabing oras na para magpadala ng package sa mangkukulam. Tuwang-tuwa ang mga tao na nailigtas sila ni Gan. Ngunit para sa kanila, ang mga fragment na ito ay sumangga lamang ng kusa sa hangin. Alam ni Song at Nuna na ito ay gawa ng kanilang tiyuhin na si Lai Gang mismo. At nagulat din na nagawa ni Gan na mawala ang warhead, at telepathically tinanong siya kung naririnig niya ang mga ito. Pagkasagot niya ay napasigaw siya kung ano ang ginawa niya sa kanyang kakayahan. Samantala sa ngayon ang Yin-Yang Palace ay tinatamaan ng Mormon mula sa mga fragment ng missile. Inihatid kami sa Blue House sa opisina ng Pangulo. Nagulat ang bawat isa na bumalik si Li Gang. Kaya hindi lang siya nakabalik, na-disrupt din niya ang press conference ni Sophie Mard. At higit pa rito, dinurog din niya ang banal na tanda ng cancer. At pagkatapos ng lahat ng ito, pinigilan niya ang Morm-off missile mula sa pagbangga sa kaluluwa. Ano itong kalokohan? Kaagad pagkatapo lumipad si Lai Gang sa gusali sa pamamagitan ng bubong. Natatakot ang bawat isa. Muli, tinanong lang sila kung bakit sila nagbubulungan na parang daga. Para namang guilty sila sa kung saan. Dagdag pa niya na kinaharap na niya ito, tatapusin na niya hanggang dulo, dahil naparito lamang siya para sa kanyang pera. Aniya, ibinulong ng ibon na hawak na ninyo ngayon ang aking bank account, na tumanggap ng pera mula sa pagbebenta ng aking mga gamit.
Naalala ko lang nung pauwi. Sinubukan kong buksan ang aking account gamit ang mga pribilehiyo ng Tikso, ngunit hindi ito gumana. Masasabi kong may kumpiyansa na iniwan ko ito mula sa pangalan ni Tikso bilang isang katiwala. Hindi ba tang sama mo? Ano sa tingin mo? Sinabi ng isa sa kanila na hindi maaring ipagkatiwala ng gobyerno ng Korea ang ganoong responsibilidad kay Mr. Hugo lamang. Nagalit na si Gan, at nagsimulang sabihin sa akin ng lalaki na si Mr. Hugo ay isang dayuhan. Pagkatapos mawala ang laigang, hindi nila mapagkakatiwalaan ang isang santo mula sa ibang bansa, samantalang sila mismo ay walang sariling bansa. Idinagdag niya na dahil sa maraming mga pangyayari, nawala ang dating impluwensya ng sangay ng Sagittarius. At sa huli, kinailangan nilang bumaling sa isang mas maaasahan kaysa kay Hugo para sa tulong. Nagalit ito ng husto kay Gan at sinimulan niyang sigawan sila na sa lahat ng posibleng kandidato ay pinili nila ang Purple Witch. Sinabi niya na sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang sarili, ngunit nagpasya silang gumawa ng napakasamang dahilan. At saka, sino ba sila para maliitin si Hugo? Si Hugo mismo ang nagsabi, "Salamat sa iyong pag-aalala. Pero ngayon maayos na ang lahat. Kaya nagmumungkahi siyang tapusin na natin ang lahat." Patuloy ni Gum, hindi man lang pinakinggan ang kaibigan niyang magsalita. "Ako ang kanyang Panginoon, kaya ako lang ang pinapayagang tratuhin siya ng ganito. Sino ka sa tingin mo?" Si Hugo ay nakatayong nasasaktan ang kalooban. Hindi kumalma si Gun at nagpatuloy sa pagsasabi kahit hindi niya maipakita ang pagiging silbi niya. Ang isang cute na mukha ay ang kanyang tanging asset, ngunit gayon paman, hindi siya nararapat na tratuhin mo ng ganyan. Kahit siya ang pinaka-nakakaawa sa lahat ng mga santo, nararapat na nirerespeto. Ang kaakuhan ni Hugo ay gumuho na parang buhangin pagkatapos ng ganoong pananalita, at gusto niyang lumubog sa lupa. Nagagalit si Gan sa ganitong saloobin sa kanyang kaibigan at sinabi sa kanya kung bakit niya kinukonsinti ang saloobing ito sa kanyang sarili. Sinabi ni Hugo na siya rin ang may kasalanan. Binigyan ako ni Gan ng magiliw na hampas sa balikat at sinabihan akong huminahon. Tapos idinagdag pa niya sa iba na bago siya gumawa ng gulo, mas mabuting bawiin nila ang pera niya. Biglang may sumigaw sa kanya na tumahimik, nakilala ni Sang Hyek ang boses. At may lumapit sa kanila na babae. Sinabi ni Gun na sa wakas ay nagpakita siya pagkatapos nito. Sinabi niya na ang kanyang bank account ay matagal nang kinumpiska. Ito ang banal na tanda ng Gemini na si Haji. At sinabi niya na gagamitin niya ang pera mula sa kanyang account para ibalik ang Yin Yang Palace. Napagtanto niya na siya ang naglunsad ng mga fragment mula sa rocket sa kanila. Galit na sigaw nito sa kanya dahil mga ruin na lang ang natitira sa palasyo. At naiintindihan ba niya kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa? Pinapayuhan niya siya na maghanda para sa mga kahihinatnan. Tiningnan siya ng mabuti ni Gun at tinanong kung sino siya. Nagalit ito sa kanya at nagsimula siyang gumamit ng kanyang mahika. Naabisuhan kami na may nakitang pagsabog ng enerhiya mula sa konstelasyong Gemini. Takot na takot ang iba sa audience dahil masasaktan din sila. Nagpatawag siya ng makapangyarihang espiritu. Masayang isinisigaw ni Son Hyek na ito ang pinakamalakas na Gemini constellation technique. Tumawag ng isang espiritu mula sa ibang mundo. Sinagot ng Spirit Queen na si Lily Queen ang tinatawag. At lumitaw sa harap nila. Mabangis na sigaw ni Haji. Narito siya ang reyna ng mga espiritu, na halos katumbas ng kapangyarihan ng mga sagradong nilalang. Tingnan natin kung mapapantayan mo ang anuman. Bigla siyang sinuntok ni Gan at sinuntok sa tiyan, sumisigaw ng magandang paglipad mula sa suntok na ito. Siya ay literal na halos lumipad sa kalawakan. Naabisuhan ang Gan na ang mahiwagang enerhiya ng Gemini constellation ay nawawala at ang Perfume Queen, na si Lily Queen ay gustong umuwi. Ipinatong ni Gan ang kanyang kamay sa kanyang ulo. At sinunggaban siya. Sa pagtatanong sa kanya kung saan siya pupunta, naisip ba niya na napakadali lang para sa kanya na umalis? Sino siya sa tingin niya? Nagmamakaawa siya na iligtas siya. Kasabay nito, bumalik si Haji sa kanila. Isinalaysay na nawala ng malay ang may-ari. Kaya nasira ang magic control at naalis ang transformation skill na nirentahan mula sa Aquarius constellation. Napagtanto nilang lahat na hindi ito santo. Muli ay binigyang diin na ito nga ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Umaasa ba talaga siyang manalo dahil lang sa Spirit Queen ang nag-iisa? Sa pagtingin sa iba, sinabi niya na ang Purple Witch ay hindi makakatulong sa kanila. Sa makatuwid, dapat nilang ibalik ang kanyang pera. Lumipas ang ilang minuto kung saan naglalakad na sila,
dala ang pera at sigang ay natutuwa na nabawi nila ang lahat at nakaka-enjoy ng matamis. Iniisip ni Hugo kung may mali dito. At bakit? Ang totoong Haji ay hindi nagpakita? Siya ang uri ng tao na magpapalabas ng isang bulalakaw sa gitna ng isang lungsod kung siya ay magalit. Sabi ni Gan, kaya yan ang iniisip mo. Hindi siya nagpakita, kahit na pagkatapos kong itaas ang kanyang palasyo sa lupa. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hinding-hindi mapipigil ng hysterical na babaeng ito ang kanyang galit. Mayroon akong ideya kung saan ito matatagpuan. Puntahan natin siya. Samantala,